Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Eto na po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Magkulimlim ang kalibutan mga kaibigan. Kaninang umaga medyo mainit. Pagdating ng tanghali medyo kumulimlim ang ating daigdig. Ang ating paligid. Anyway, ganun pa man ay mainit pa rin. At uminom po tayo ng water. Puro tubig, uminom tayo ng tubig. Para hindi po tayo matuyuan. Saan man kayo naroon? Kayo ba ay nasa mga inyong mga tahanan? Sa inyong mga bahay, sa bukid, sa dagat? O kaya din yun sa mga opisina? Binabatin namin kayo ng magandang hapon at welcome sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ito po inyong lingkod, si Abdel Deza. Samahan niyo kami mula alas 2 hanggang alas 3 ng PM. Sa Zamboanga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong mga kaparintihan, mga kaigsunan. Parente lagi ta kay magigsuon man ang atong inahanog atong magigsuon. Si Adam ug si Eva ba? Di man din sila magigsuon. Gikan man ta sila ha, so kilang tanan magigsuon, parente. Kung sa may mong tribo, Bisaya ka man, Chabagano ka man, Muslim, Amerikano, Russia, Inchik, Hapon. Ala, igsuon lang tanan nyo ay. Naay taas og ilong, naay mo buog ilong. Naay bayot, naay tumboy. Naay lalaking lalaki. Og maadlaw og magabi. Lalako Diha ng Zamboanga, Sibugay Province, sinawad nga nalang punta sa mayong panglawas, sa mayong pangisip, sa mayong panghuna-huna. Pasilan, lingaw kayo sila dito sa Zamboanga del Norte. Siyempre sa mga taga-Basilan, nakikinig sa atin dyan. At sa iba pang bahagi ng Sulu at Tawi-Tawi. Sa Sabah, Malaysia, sa Zamboanga, Sibugay, gay. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Sa Central Mindanao, ganun din. Malakas tayo dyan sa Takurong, Sultan Kudarat, sa Cotabato City. At syempre sa Davao. Magandang hapon sa mga ka-DDS.
Yung mga nakikinig sa atin, mga Duterte diehard supporters. Hindi Davao Death Squad, Ponyo Balingkod, Alazinto. Bumabati na isang magandang hapon sa tanan. Okay mga kaigsunan, may ambod na dyan ang atong idol, no? Pasilan, dugay-dugay na po ang atong idol nga wala na ito mabati. Ayan. Anyway, daghang ka na siya dalang mga balita karon, labas nga mga balita nga kita atong mapaminaw na sila karon. Salam doon kanipatan-tan mga doon mga rayang. Mauna kita niya mga wag to ini. Murah-murahan din dagang murah doon. Hayan, welcome programa na do ini Radio Mindanao. Now, diyan ang sinagi in kahapon ito, yung kagahapon ganing mga kaigsunan, nag-celebrata sa adong araw ng kagitingan para sa mga veterano ba atong panahon sa mga Hapon. Pastila, mga kaigsunan, nung atong makununaan, atong mga lolo, nga istorya na bisag pabalik-balik na, pero apan naay gugma, naay pagrespeto sa atong nasod, kay sila nakigubat, nakikumbate laban sa mga Hapon. Laban sa mga Hapon, mga kaigsunan. O atong bisag mo istorya ang atong lolo, mo istorya ang atong lola. Tuwa na panahon nga dito naman po yung mga Hapon nga maayo. Naman po yung mga Hapon nga dili. Dili ka na isumbuang ka istorya nila diha. Nga ganang airport ya, ginahimo sa Hapon. Pilar may sweldo sa mga Pilipino sa una o sa katsupa. Bugas o gisin mga kaigsunan. Kwarta na po sa mga Hapon sa una ba. So karon ang atong mga kining mga lolo, mga lola, ang uban wala na sila, no? Pero porque nga kita ay sa pagkaingon silang disiplinado kayo sila, una na ay gugma sa nasod, na ay gugma sa katawhan, mao na ato tang sundon nga katong ilang mga batason sa uno ba, no? O labi na jud katong magkaingon tang kaluoy ba itong mga sundalo sa itong mga veterano sa uno, no? Nga nagipaggubat, nagipagbugno sa Hapon. Pero karon lahay naman ang gibabugno sa mga hoben-hoben karon, sa mga tao karon, sa mga katawhan karon, no? Makipagbugno sa isang katao, unta lang ang katong magbugnoon, katong mga wala sa ilang maayong panghunaw na, wala sa ibang maayong buot. Diba? Correct. Talagang ganyan. Ganyan talaga, no? Oo. Oo nga, oo. Ay, grabe yung lindol, Arang Hapon? Hindi, nung isang araw. Oo. Diba, patuloy pa rin yung aftershock. Maraming nagdadasal. Nagdadasal sa Panginoon na itigil na yung lindol. Nung tumigil, nagpasalamat sa Panginoon at tumigil ang lindol. Milagro daw, sabi nila. Alam niyo mga kaibigan, yung paggalaw ng ng lupa ay natural yan eh. Ay may mga plates tayong tinatawag dahil sa sobrang pressure. Minsan ay nagbabanggaan yan at nagkikiskisan. Kiskisan. At yan ang nagiging sanhi ng lindol. Aba, oras-oras may lindol sa buong mundo. Kaya, instead na magdasal kayo sa Panginoon, ang dapat yung gawin, pag naglindol, umalis na kayo sa matataas na lugar ng mga building. Pumunta kayo sa open field. At kung kayo'y nasa bahay, wag kayong, doon kayo tumakbo magtago sa ilalim ng matibay na lamesa. Wag naman yung lamesang kahoy, lamesang plastic. Kailangan doon kayo sa ilalim ng mesa. Ngayon, kung malayo ang mesa sa inyo, ang pinaka-safe na lugar sa inyo ay sa corner. Dahil nandiyan dyan yung poste ng bahay. Hindi basta-basta mawawasak yan. Unless na napakalakas ng lindol. At kung malakas naman ang lindol at tagsimula to sa karagatan, maaaring magkaroon ng tsunami. Yung tsunami mga kaibigan, ayan yung malalaking alon na nagtitrigger dahil sa underwater earthquake. Yung lindol sa ilalim ng karagatan. Maraming sanhi ang lindol. Kung ito'y nasa dagat, maaaring paggalaw ng mga plates,
o maaring sa volcanic eruption sa ilalim ng dagat. Nagkakaroon ng volcanic eruptions, mga kaibigan. Lalo-lalo na sa Pilipinas dahil ang karagatan natin ng ating bansa ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin yan maraming mga underwater volcanoes. At yan ang isa sa mga sanhi ng mga lindol. At sabi nga ng PhilBox, merong time na magkakaroon ng the big one. Ang unang-unang maapektuhan dito yung Marikina City. Naku po. Dahil lang dyan yung fault line. Itong fault line, mga kaibigan, ito yung biak sa ilalim ng lupa. Hindi basta-basta nakikita yan unless meron kang aeroplano o helicopter. At maaring makita yan. Pero sa ngayon, sa Marikina, mahirap nang makita yan. Nadidetect lamang. Dahil sa underground X-ray. At yung fault line na yan, karamihan dyan, natatakpan na ng mga bahay, ng mga building, ng mga kalsada. Kaya unang mahagip dyan yung napakatindi ng distraction yan sa Marikina o sa kasakali. Kaya pag dumating yan, kailangan maging handa tayo. Laging maging handa. At kaya nga ang lagi nating sinasabi, dapat magkaroon tayo ng first aid kit sa ating bahay. At magkaroon ng mga flashlights at mga cellphone charger. Mga power bank, gamot, at mga delata. Pero wag naman yung magtatago kayo na napakadaming delata. Dahil baka mag-expire yan. Kung magtatago kayo ng mga delata, tignan ninyo yung labels. So 1 month bago mag-expire yan, tirahin na ninyo, kainin na ninyo. Kesa naman hintayin nyo mag-expire. Pag nag-expire yan, kumain kayo, kayo mismo may expire. Mayroon akong nakita yung pag lumilindol, no? Pati yung kalsada parang parang nag-aalon-alon, di ba? Yung saan ba ako noon? Umaalon-alon ka, gumagano-gano, no? Sa highway. Sa Amerika yan. Sa Amerika, sa Japan, meron yan. Kasi karamihan sa mga ganyan, mga kaibigan, yung sinasabi ni Brother. Doon ako sa Manila, sa Aguinaldo, nung lumindol, talagang gumaganong-ganon yung kalsada. Baka naman sa init yun. Talaga lumindol siya. Nga, lumindol. Pero pag mainit, kunyari lumindol, tapos napakainit, ang tawag dyan mirage. Makikita mo yung, yung kalsada parang nagwe-wave siya. Pero actually, yung singaw ng lupa dahil sa sobrang init, sumabay lang sa lindol. Pero sa Amerika, sa Japan at sa iba pang mga progresibong bansa, meron silang yung mga tinatawag na suspension bridge. Itong suspension bridge, kaya tinawag na suspension niya kasi nakasuspend sila sa malaking cable sa karagatan o kaya sa mga bangin. At pag lumindol, nagwe-wave lang yan. Nagwe-wave yan. So maaari ka pang magmaneho kahit lumilindol at maaari kang tumigil unless na mapatid yung cable ng suspension bridge, goodbye ka na. Sa ibang bansa, mga kaibigan, katulad sa bansang Hapon, sa Japan, pag lumindol dyan, o kaya sa United Arab Emirates, sa Dubai, pag lumindol dyan, yung mga building gumagalaw. Dahil meron silang malaking counterweight sa building mismo, sa ilalim ng building. Dahil hindi matutumba. Oo. Katulad sa Japan o kaya sa UAE, sa China, ang paglalagay ng matataas na building dyan, ang unang nilang tinitignan yung klima. Bago magtayo ng building dyan, yung mga engineers, mga architects, idinadaan yung kanilang model building sa isang chamber upang doon bugahan ng hangin at ng usok para makita nila kung saan ang direksyon ng hangin, kung ano ang magiging epekto nito sa building.
Kaya yung teknolohiya napaka-importante, lalo na sa mga structural engineers. Importante yan sa mga arkitekto dahil yan ang magsisilbing gabay upang mapatibay ang building, ang mga gusali. Sa Pilipinas, malabo yan. Ay, bakit? Unang-una, napakamahal. Di ba? Oo, hindi kaya. Pangalawa, yung ating teknolohiya hindi pa talagang katulad ng mga nasa Japan. Sa Japan, yung mga building computerized na. Sa China, di ba? Sa Dubai, lalo-lalo na sa Dubai. Kaya kita mo yung Burj Khalifa, yung malapakalaking hotel doon. Ang ganda-ganda doon. Imagine, nagtayo sila ng hotel. Sa karagatan, nireclaim nila yung dagat at doon sila nagtayo ng hotel. So, maganda yung technology. So, ang ating point dito, kung nais natin magtayo ng bahay, kung meron tayong pera, wag na tayong magkuripot. Kasi magtatayo ka ng bahay, kailangan pag-igihin na yung quality. Yung poste, kailangan ayon sa structural engineers, ayon sa disenyo ng building. Hindi basta tayo ng tayo. Katulad ng bahay namin, ang ginamit ko dyan, nung nagpatayo ako nag-extend ako ng bahay, puro kawayan. Kawayan lang yung aking para kung saan kumapit yung hollow blocks. Dahil wala naman akong pera. Kaya kawayan ang ginamit ko, kawayan. Tapos yung mga gumawa ng bahay ko, yung mga sapatero. 180 isang araw. Kaya, Hindi na instead of steel bar. hindi, kawayan. Kawayan talaga. Walang pera Madaling matibag yan. Oo, kaya lang kawayan, nilagyan ng simento yung hollow blocks, di ba? Ganun na yun. So, kaya sabi ko, yung aking bahay, wala ka makikitang poste. Kaya pag lumindol, makikita mo, gumagalaw, nagkakrak siguro, pag tumama na ako sa loto, maaari ko nang i-improve yung bahay. Pero importante kasi meron kang, matitirhan, di ba? Mauna mga kaibigan, pero kanong sa mandahin, maghimutag balay maayo, pero kaning mudawag ta sa mudawag ta sa loto, pero unsa man di man ta mutayag loto. So sige lang bisag inana pinobli lang in town, maghimumantag balay kanang naade gwarda himutag balay nga maayo dili na lang tawo kining kanang simple lang mga kaigsunan bisa pag maglinog ug mahugno anyway ang imong balay kuan laman kining dili naman kayo mahal no, mahugno man siya pero dili kay sakit kun daan nang maghimo kag balay nga bungalow nya substandard mga kaigsunan, peke ang balas, peke ang simento, peke po naghimo, napeke ang engineer, mapeke ng tanan. So mao na kaigsunan nga naaganin ta nakita dito sa sa tong lugar nga guanin dot kay ang balay gihatag pa daw siyang anak nga gatrabaho dito sa US, paglinog bitaw pastilan guba guba ang balay. So sa man na pero ang uban katong mga naanay building nga dako kay lang balay pero bisag mahugno na maguba na wa man problema kay dato unya kanang mga building nga mga building ka ng mga pang commercial mga taas man na siya no dito sa Manila mga kondo pila ka andanas na mga naay mga 50 na 60 na paganing mga 80 ka andanas o gatos ka andanas na diya pero murag maayo po lang maayo po lang pagkahimo kay naglinog na tong pila ka murag uyog-uyog lang po siya naay mga cracks pero mga kaigsunan katong dito sa sa Europa dito sa anang mga Middle East nga mga kaigsunan ilan nang kuanan ba ilan nang gi-estudyohan nga ilang pinagana sa Japan gani no pila maglinog na sila pero wala may mga building nga nahugno mura ba nang ingon sila nga mas maayo pa nga tong balay butangan tong ligid butangan natong ligid, butangan natong duyan-duyan, bisa dag maglinog, sa duyan-duyan mga kaigsunan. So, mauna po nilang naimbento dito sa mga nasod nga dako mga kaigsunan, no? Kay bisag maglinog na sila dito. Mura bang naa siya kapit speakers, na higot speakers, na itukos speakers, bisa pa na maglinog, di na siya mahugno mga kaigsunan. Mauna ang ilang gi-estudyohan dito, pero mauna ang ilang mga building dito, usay maglinog lang ganay, pero di mang mahugno, no? Una, di man na sa Pilipinas mag-igsunan, di man na to kaya ang kanang mga teknolohiya nga dito nga high-tech mga kaigsunan o dako kong kantidad o atong introduce po na diri sa tuwa. So, nani na lang ta. O panalit nga kuan, pinubrin lang nga tuwa.
So kinahanglan na atay exercise na atay mag-drill diya ba unsaon pananglit na ay linog. Unsaon na atong himuon. Tama. Diba? Kaya, dapat mag-ingat. Kasi alam nyo mga kaibigan na wala pang, hindi pa na tatatag ng siyensya kung paano ma-detect ang lindol. Hanggang ngayon, wala. Malabo talaga. Pero merong mga hayop ang nakaka-detect ng upcoming o forthcoming na mga lindol. At pero sa ating teknolohiya sa ngayon ay malabo pa. Except yung natural laws. Yung mga hayop, yung mga insekto. Kasi meron silang bahagi ng kanilang katawan, ng kanilang utak ang nakaka-detect ng paggalaw ng ating daigdig. Pero mga kaibigan, ito may pumasok na balita sa atin. Naalala niyo ba si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton? Yung pumatay sa isang bading na Pilipino, bakla. Itong si Lance Corporal Joseph Scott, mga kaibigan, Pemberton, isa tong Amerikano. At nagkaroon siya ng motion para i-reconsider yung naunang desisyon ng korte sa kanyang kaso. Kung matatandaan natin mga kaibigan, pinatay ni Pemberton yung bading at nahatulan siya. Itong bading na to si Jeffrey Laude alias Jennifer. Nangyari to noong October 2014. Nasa Bartong si Pemberton kasama yung kanyang mga iba pang sundalo Amerikano. Diyan to nangyari sa Olongapo. At siyempre, senglot na, uhaw sa mga babae. So sinama niya tong si Jeffrey Laude. Pumasok sila sa isang motel at doon nagkaroon sila ng sex. Pero lingid sa kalaman itong si U.S. Lance Corporal Joseph Scott Pemberton ay bakla pala tong si Jennifer. Pakilala sa kanya, Jennifer talagang kung titignan mo, meron siyang boobs, meron siyang suso, balingkinita ang katawan, makinis ang kutis, mukhang babae. At yun na, so nagkaroon sila ng sex, binigyan siya ng itong si Jennifer, nagkaroon ng oral sex. Ika nga, pinasaya niya itong si U.S. Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Kinain ni Jennifer, si itong Amerikano. Amerikano naman, tontua. Come on, Jenny Moore. Tapos nung siguro nung nahawakan ng Amerikano yung si Jennifer, tayo-tayo rin. Animal ka. May batuta ka pala. Leche ka. So doon na natanggal yung pagkalasing nitong si U.S. Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Dahil siguro nahawakan niya, ang ginawa naman niya, hinila niya sa banyo. Sa banyo ng motel at doon, mga kaibigan, nilublob niya yung mukha sa inidoro. Hanggang sa mapatay itong si Jennifer, si Jeffrey Jennifer Laude. At sa kanyang motion nitong Pemberton at nung kanyang mga abogado, sinasabi niyang nagkaroon daw ng molestation. Minolestya raw siya nung bading. Pero ni Jennifer. Pero sabi naman ng korte, wala namang molestation kasi wala naman silang nakitang bahid ng paga sa katawan nitong si Amerikano, si Pemberton. Kaya nga sabi ng korte, si Pemberton did not suffer any injury, when he allowed Laude, itong si Jennifer, to perform oral sex on him. The only reason why he attacked Laude was that he was furious at him for pretending to be a woman, nothing more,
nothing less. So ang maganda rito, siyempre patay na yung si Jennifer, nawalan ng kita yung kanyang pamilya dahil si Jennifer, mga kaibigan, nabubuhay to dahil sa pagbebenta ng laman, pagbebenta ng aliw sa mga dayuhan, sa mga Pilipino. Kaya ang order ng appellate court kay Pemberton ay magbayad, mga kaibigan, ng 4.32 million sa pamilyang Lode dahil sa nawalang kita. At kasama na dyan yung exemplary damages, mga kaibigan. At dagdag pa ng Commission on Appeal o Court of Appeals ay kailangan din magbayad ni Pemberton ng 6% interest bawat taon sa lahat ng kanyang civil liability mula ng pinagtibay ang desisyon hanggang sa mabayaran ito ng buo. Terrible. Alam nyo, itong Olongapo City Regional Trial Court, itong Branch 74, kung di tayo nagkakamali, ay nahatulan itong si Pemberton ng hanggang 12 taong pagkakakulong. Matapos niyang patayin at ilublob itong si Jeffrey Laude sa inidoro ng Cell Zone Lodge. Nangyari, mga kaibigan, noong October 2014. Yan na nga bang hirap Hindi mo na tiktikan na bading pala yung kasama mo. Dahil sa kalasingan siguro nawala lasing yan. Nahawakan niya siguro. Oh my goodness! What's this? Tayon-tayo siguro. So, yan ang nangyari. Wala na tayong magagawa dyan. Namatay na. Nakulong siya muna dyan sa Camp Aguinaldo. Sa US Embassy, sa Camp Aguinaldo, sa US Embassy, talaga pinagtanggol pa ito ng embahada. Kahit malinaw na yung kasalanan niya, talaga pinagtanggol. Tao nila yan ang magsisilbing leksyon. Kaya ito si Raymond Carandang, ingat ka. Pag nagpupunta ka sa mga bar, baka meron kang ka-table dyan, panayang palakpak. Tingin mo, ang ganda. Yung pala, paghahawak mo, nako, mas malaki pa yung armas na kasi sa'yo. Ay, nako, mga kaibigan. Anyway, sa balitang national pa rin, mga kaibigan, itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong commissioner ng Bureau of Immigration si dating Antique Board member Tobias Javier. Ito ang kinumpirma mismo ni Antique Board member Tobias Javier na siya ring chairman ng PDP Laban, mga kaibigan, sa Region 6. Si Javier ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo Law School, ngunit tubong hamtik sa Antique at 3 beses din itong naging board member ng lalawigan. Ang pagkakaalam ko dito kay Javier, ito yung pamangkin ni dating Governor Ezequiel Javier, na tinuturing na bayani ni dating dahil sa pagkakapatay sa kanya noong 1986, di ba? Talagang pinaslang to. At isa to sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng People Power Revolution. Ayon naman kay Javier, na isa ring abogado, ay siya ang papalit sa sinibak na dating Bureau of Immigration Commissioners na si Al Argosino at Michael Robles. Nako, itong dalawang to, mga kaibigan, ito yung inakusahan na tumanggap ng 50 million bribe mula sa negosyanteng si Jack Lam. Sabi nila Argosino at ni Robles, nako, wala kaming kinukuha. Actually, we're trying to build a case here for bribery. Kaya lang ang problema nun, hindi nila kagad isinumbong kay Justice Secretary Aguirre. At itinago nila yung pera for how many weeks? Sabi nila, nagbi-build up daw sila ng kaso. Mali. Kaya nila itinago yun dahil tinitignan muna nila kung mabibisto o hindi. Hindi umano. Nabisto, sumingaw. Ayun. Diba? So, yan ang matindi dyan, mga kaibigan. Yan ang ating dalawa. Pero magbabalik kami sa munang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao,
Wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 12:30 mga kaibigan sa buong kapuluan. At kayo'y nakikinig pa rin sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network. Sa Zamboanga City tayo nagbo-broadcast mga kaibigan. At napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. At po ang inyong balingkod, si Alacinto, kasama si Abdel Diza. Grabe. Alam niyo ba mga kaibigan, na itong si self-confessed killer, na si Arturo Las Cañas, yung dating polis na naging tao o tauhan nitong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Aba, nakasibat ng Pilipinas. Imagine that mga kaibigan. Samantalang inamin niya na marami siyang pinatay being a member ng Davao Death Squad di umano. Samantalang nag-testify ito sa Senado, sa mga senador, sinabi niya hindi totoo yun at invento lamang ng media. Aba, after how many weeks, after how many months matapos magretiro, lumipat sa grupo nitong si Senator Antonio Trillanes at sa mga paring nagtatago sa kanya o kumukupkop sa kanya katulad kay Matubato. At sinabi na si Duterte raw ang nag-utos ng mga pagpatay, maraming pagpatay dyan sa Davao City. At inamin niya, nakasama siya sa mga pumapatay. Aba, nakasibat. Nakasibat mga kaibigan, kinumpirma to ng Bureau of Immigration. Dito makikita kung gaano kahina ang batas, kung gaano kahina ang ating mga otoridad. Imagine na nag-self-confess na siya during the Senate hearing sa extrajudicial killings. Pero ni isa, walang nag-file ng kaso agad. My goodness. Walang nag-file ng kaso. Ang nangyari, puro mga media press releases lahat ang labanan, propaganda. Ngayon nakasibat. At alam ng Bureau of Immigration na aalis siya. Hindi man lang tinimbrihan yung CIDG, yung PNP, o kaya yung DILG, o kaya yung si Pangulong Duterte para sabihin, Sir, si Arturo Las Cañas sisibat, pupunta ng Singapore. Pwede naman nilang gawing i-delay yung pag-alis nito. Kunyari, questionin pa siya, di ba? Ang dahilan ng Bureau of Immigration, wala daw hold on departure order o hold departure order. Nako po. Paano yan? Nakasibat na si Las Cañas. Paano kung pumunta to sa isang bansa na walang extradition treaty sa Pilipinas at sabihin nangihingi siya ng political asylum? Ano na? Goodbye na. Tapos from kung saan siya magtatago, o kaya pumunta siya sa the Netherlands, doon siya magdadaldal. Sabihin niya, itong si Duterte ang utak sa lahat ng pagpatay sa Davao City. Totoo ang TDS. Tapos binibigyan siya ng pera ng mga kalaban nitong si Pangulong Duterte. Binibigyan siya ng sustento, pati pamilya niya. Wala na. Sinabi rin ni Bureau of Immigration spokesperson si Attorney Antoinette Mangrobang, talagang nakaalis itong si Las Cañas mga kaibigan. Nako po. Mainit pa naman yung ni President Duterte sa BI. Diba? Correct. Mas lalo na. Imagine, nakasibat. Alam nyo, kailan nakalayas to? Nung Sabado lang. Pumunta ng Singapore.
Sabi pa, nagbigay pa ng statement itong si Las Cañas sa Philippine Daily Inquirer. Na binatikos rin ni Tatay Digong. Sabi ni Las Cañas, natatakot daw siya sa kanyang banta, sa kanyang buhay. Dahil meron daw nakuhang impormasyon, nasasampahan na siya ng kasong kriminal. Ng ilang siguro yung mga nasagasaan niya. Kaya bago magsampa ng kaso at maglabas ng warrant of arrest, sumibat na siya. At sabi niya, pag meron daw siya natanggap ng mga impormasyon, na papatayin siya. Nako po. Pero una nang dumepensa ang Bureau of Immigration kung bakit nilang pinayagan itong si Las Cañas na umalis. Nako naman, wala daw hold departure order o kaya hindi kasama sa lookout bulletin. Ay, common sense naman will tell you. My goodness naman tong Bureau of Immigration. Common sense will tell you na matindi. Dapat sinabihan nyo si Justice Secretary, di ba? Out of courtesy. Katulad yan, nakasibat. Kailan babalik yan? Babalik pa ba yan? Sabi ng Bureau of Immigration, babalik daw sa Abril 22. Ako? Aniwala kayo dyan. Sino nagsabing babalik? Yun daw ang return tickets. Alam niyo yung return tickets, wala yan. Pang show off lang yan sa immigration. Eto, meron akong round trip ticket. Alis ako Sabado, babalik ako 22. Hindi naman pwedeng one way. Pag one way yan, ako delikado. So para hindi mabisto, hindi mabuko, kunyari babalik siya ng sa 22. 1 linggo lamang daw. Di ba? 2 linggo, 3 linggo. Pero malabo na yan. Siya mismo nagsabi si Las Cañas na mayroong banta sa kanyang buhay, sasampahan siya ng kaso. Bakit pa siya babalik? Katulad dyan kay Edgar Matubato, mga kaibigan. Yung self-confessed killer din. Itong si Matubato at saka si Las Cañas, magkasabwat to dahil ang boss ni Matubato sa DDSD umano ay si Las Cañas. Ngayon, meron ng warrant of arrest itong si Matubato. Hindi na mahuli-huli. Yun pala, ang unang sinabi ng mga handler nitong si Matubato, mga pare ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon, tsaka si Senator Antonio Trillanes. Yan ang mga alegasyon. Ngayon, hindi na makita. Dahil meron siyang warrant of arrest para harapin ang kaso. Ang kaso mga pagpatay na kanyang ginawa, na kanyang inamin sa isang Senate hearing dyan sa Davao City. Mga kaigsunan, di ba? Naunsaon naman lang na siya kay, siyempre, garito na sa Senado, imbestigahan gano'n siya nga, di ba, sa primerong saan ka nang mangutana ang mga senadora sa Senate inquiry, musumpa kang kanang before ka pangutanong, talagang susumpa ka, di ba? Sumpa ka patong. Meron ba tayong sumumpa siya na ibig sabihin talagang magsasabi ng katotohanan. Yung pala kaya galit na galit si Senator Gordon na sumumpa siya pagkatapos na nagsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan. At yun na. Tapos sa susunod na nung matapos na yung ganun, pinasinungalingan na ngayon na hindi totoo yung mga sinasabi niya. Kaya, yung sumpa na, ibig sabihin, laro-laro lang yung doon sa Senate inquiry. Tama. Diba? Na ngayon, mga kaigsunan, nakakuha na siya, nakahawa na sa Pilipinas, punta, pag-abot niya sa immigration. Pag-abot niya sa immigration, siyempre, ingon sila nga wala daw hold order. Mutang na mga tao dyan sa immigration. Mutawag lang ba diri sumua, mutawag diri sa kay Al, mutawag kay Raymond. Kung sa manin si Kuan, kung sa manin si Las Cañas, nga na mo ni kaso, ang ilang pawaw ni, kung sa inano, unta ba? Ang ilang rason nga wala daw hold order, nga, wala to na. Asa man doon si Pangitaon ng mga kaisunan. Diba? Wala na yung down. So, mo nang ambot, naunusam na sila, na ay butas, na ay bangag, sa pa'y pasabot na ng mga kaisunan. Nasuko na po nga si Tatay Digong na BI, mga kaisunan. Dati silang mag-sweetheart, Nako? Ayan, para maganda yata yung sound mo diyan. Request ni Raymond Carandang.
Kaya talagang ganyan mga kaibigan. Tignan natin kung kailan babalik etong si Las Cañas. At kung kailang matarakip si Edgar Matobato. Pati si Matubato, nawalan mo. Tinatago ng mga handler niya, ng mga dilawan. Diba? Talagang ganyan. Wala tayong magagawa. Ay, tignan natin hanggang saan. Hanggang saan ang itong kaso. Ngayon pa, bawagsak ang slightly ang rating, trust rating. Nitong si Pangulong Duterte. Masama yan. Pangitain yan. From 64%, mga kaibigan, positive 64. Naging positive 63. Isa lang naman. Oo, pero dapat hindi bumaba. Dapat tumaas pa. Siguro dapat. Pasumpa ka pa. Kaya mahirap sumumpa. Pag hindi mo na gagawa ang iyong pangako, nako, ayan ang problema dyan. Dahil ang pangako ay dapat tinutupad. Hindi pwedeng, puro pangako. Ako, malabo yung gano'n, mga kaibigan. Tignan natin, dapat tumaas pa ang rating ni Tatay Digong. Siguro ang dapat nating dapat isipin dito ni Tatay Digong, yung kanyang mga profanity, no? Yung kanyang mga expletives, yung kanyang mga pagmumura. Bawas-bawasan muna yun, ako. Hindi mo naman makukuha ang pakikipaglaban sa mga kriminal, sa droga, kung puro mura. Ngayon lang ako nakakita ng Pangulo sa buong buhay ko. Magsi-70 years old na ako. 67 na ako ngayon. Imagine, mula noon, wala akong nakikita. Kahit si Marcos, hindi nagmumura sa television. Ito lang si Pangulong Rodrigo Duterte. Humarap to sa mga Boy Scouts, sabi niya, pag yung mga papatay ako. Di ba? Lumabas yan sa mga television. Imagine, mga bata ka usap pa, sasabihin mo, papatay ako ng tao. Huwag nilang sisirain ng aking kabataan. Di ba? Mahirap yung bawat salita mo. Papatay ako. Papatay ako. Papatayin kita. Hirap yan. Dapat ang lagi niyang sinasabi, mamahalin kita. Mamahalin ko kayo. Mahal ko kayong lahat. Di ba? Hindi pa sigaw. Oo, hindi pa sigaw. Paano? Mamahalin kita. Mamahalin ko kayo. Ayun ang ating, alam nyo kasi mga kaibigan, itong rhetoric ni Pangulong Duterte. Kunyari, magsalita siya sa isang probinsya. Tapos punta naman siya sa ibang probinsya. Kung ano yung sinabi niya sa isang probinsya, ganoon din ang sasabihin niya doon sa ibang probinsya. Hindi alam ni Pangulong Duterte na lahat ng kanyang salita, naka-live yan Kino-cover ng media live, naka-broadcast yan live. Di ba? Walang kahanga mag-advise yan. Wala, mahirap Kasi sinabi na ni Pangulong Duterte, yung pagmumura ko, mawawalan ako ng steam nito. Mawawalan ako ng, diskarte. Kailangan niyang pagmumura. Ang importante dito, yung pakikipaglaban sa korupsyon. Okay na tayo doon. Okay na yung pakikipaglaban sa korupsyon, yung war on drugs. Pero pwede naman tanggalin yung pagmumura. Di ba? Hindi naman... alam mo, katulad nga nung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, lumaki tayo. Sinabi ng ating mga magulang, sinabi ng ating mga guro, yung good manners and right conduct. Yung pagmumura, masama. Kaya tangina ninyo, huwag kayo magmumura. Sa isa na, ito biro lang. Kaya dapat talaga, huwag magmura kasi masama to 'Di ba? Kasi pag nagmura tayo, katulad ng pagharap ni Pangulong Duterte sa mga Boy Scout, nagbura siya. Hindi siya nagbura, pero sinabi niya, papatay ako. So, ang pagdating sa mga bata, isipin nun, okay palang pumatay. Patayin ko kaya itong kalaro ko kasi sinapak ako. Di ba? Mahirap yung ganun. Oo, kasi tayo, yung Filipino values, talagang napaka-importante niyan. Kung wala tayong, kahalagaan sa ating sarili,
at wala tayong good manners and right conduct, ano pa mangyayari sa ating bansa? Ano pa mangyayari sa sarili nating buhay, pamilya? Di ba? Wala. Kasi puro mura. Hindi pa pwedeng puro mura. Kung magmura man tayo, siguro nandiyan yung pagbibiro, pag nagmumura ka. O kaya, pero yung araw-arawin mo yung mura. O kaya, expression mo, tang na naman ikaw naman wala na nga akong pera utang ka pa ng utang. Ina na, di ba? Yung ganun hindi. Pero itong kay Pangulong Duterte, talagang intentional yung pagmumura. Di ba? Sabi niya, wag itigil yung droga. Pag hindi nyo tinigil yung droga, papatayin ko kayo, mga putang kayo. Di ba? Pangit. Kasi naka-broadcast tayo, napapakinggan tayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kaya nga, pinagpipistahan ngayon ng mga foreign media itong mga expletives, itong mga profanities ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mahirap yan. Yung yung mga agaw bahay, di ba, umpisa sabi na, ibigay mo na dahil mahirap. Ay, yung kadamay. Yung kadamay, Nung magtagal na, nagmumura na si Presidente. Alam mo, yung speaking of kadamay, mahirap yung ginagawa nila. Yung pupunta ka sa isang lugar na may mga pabahay ang pamahalaan. Although walang nakatira, uukupahan mo. Ngayon, sa Davao City, nagbabanta ngayon mga members ng kadamay dahil magkakaroon daw ng demolition dyan sa Quezon Boulevard. Sa Davao City, mga squatter. Paano ngayon yan? Nag-rally na nung nakaraang Huwebes. Nag-rally na sila at humihingi na ng pabahay. Paano yan dyan sa Zamboanga City? Yung mga bulok na bahay na tinayo ng National Housing Authority para sa mga biktima nung nakaraang MNLF siege sa Zamboanga. Paano kung biglang okupahan ng mga kadama yan? Paano mo naman titirhan? Wala pang nakatira. Wasak-wasak na yung mga pader. Ganunin mo lang suntukin mo lang yung pader. Babubutas na. Pero wala tayong nakikitang kaso isinasampa sa mga gumawa niyan. Puro lang mga press release, puro lang mga PR. Kaya dapat imbestigahan ng Kongreso yung ginawang pabahay ng National Housing Authority at yung kanilang mga kontraktor na gumawa ng mga low quality houses para sa mga biktima ng giyera sa Zamboanga City. Wala Ang nakikita lang natin dyan, puro propaganda. Sabihin, tapos na yung bahay. Ito, bahay, malilipatan na sa ganito to, sa ganon. Pinuntahan ng mga senador yan. Nakita naman nila. Kahit yung mga taga Zamboanga, alam nila ang katayuan ng mga bahay na tinayo. Itong National Housing Authority. Talagang napakababa ng quality. Hindi pa natitirhan, nagkakawasak-wasak na. Ang matindi nito, yung mga ibang kabahayan na gawa sa mga light materials, ninakaw na. Ninakaw ang kahoy, ninakaw ang pinto, ninakaw ang bintana. Puro, sabihin, wala pa nakatira. Wala pa, oo. Paano naman matitira? Hindi pa nga tapos, pira-piraso ang gawa. Pira-piraso ang gawa, mga kaibigan. 2013 pa yung gera, 2017 na ngayon, maraming mga taga-Zamboanga pa rin ang hirap na hirap dahil wala silang bahay. Dahil marami sa kanila ang pinalayas sa kanilang lugar, lalo-lalo ng mga Muslim. Diba? So, kaawa-awa. So, dapat tignan to ng mga otoridad, tignan to ng pamahalaan, at tignan ng Kongreso at Senado upang ma-rectify kung ano ang pagkakamali at kung sinong nagkamali, dapat parusahan. Kasi ito, pera ng tao, salapi ng tao, salapi ng taong bayan. Nagumakaigsunan. Usay, kining atong problema diri sa Zamboanga lang, mga kaigsunan, dagatong mga biktima bitaw sa kuan, biktima sa katunggera diha sa una, diha diri sa Zamboanga, pastilan hantod karon ang uban in taon, nagaantos, wala pa sila balay, wa paghapon na human ang uban, ambot nga kay nana, na ang uban nga human ng balay, kining di paghapon nga mapuyan kay lagi, walay kuan, kining substandard ang pagkahimo, mga kiksunan. Ang uban gani po pabugumahuman, pero ang uba wala na, nawala ng mga kahoy, nawala na unsa mga ginahimo nila diha sa
lugar para sa mga evacuees mga kaigsoonan, itong mga biktima ni atong gera dahil bitaw sa unang dinenot. 2014 ba to siya? O 13, di ba? Wala mong kukudiri. 2013, so hantod karon mga kaigsunan, wala lang gyapon mahuman. Ang uban na nangabulok ng mga kahoy, asa naman na sila? Unsaon naman na sila? Nga nang daghan ng mga opisyalis ang may adto dira, pero ambot karon murag mingaw-mingaw man, murag wala may istorya mga kaigsunan. Na yung uban nga nahuman na, pero dali na kayo mabulok pod. Dali ra kaayong substandard ang pagkahimo-himo, dali ra matumpag, imo lang ganing sandig-sandigan na ng simento ng kilid-kilid na, mahugno na. Kunay mo kanang mulihok-lihok mga simento mga igsunan. So nasa naman ang ganin na pastilan, wala lang gihapon tay ansinso pananglit nga kinalang gihapon ang kung saan kinaiya sa mga kauban nato ba. So mao nang mbot nganong ninanaman na silang magtinarong na unta. Alam mo, maigo ganin mo sa linog diya, pastilan, wala na ba tayo kahibalo. Kano sa mahitabo ng linog mo ng mga uban diya na, gaba na kay unsan, kurakot man. Unsa mga inani sila nga kuanan sa gobyerno, unsa ni nga sa kuan pa na nga ilang ang gobyerno may dapig sila, ang gobyerno nga miingon nga inani nga nang buhaton pero unsa may ginahimo po nila nga mangawat po din taon ang usa ka pananglit ang simento nga usa ka simento ati-atiun po na nila kuhaan na nila 50 na nito substandard ng pagkahimo na ng balaya imbes nga usa ka katus ka simento anang balaya gihimo na nag 50 di ba so substandard din una asa man to payo ng 50 dito na silang bulo sa mga igsunan so mao na ang panghitabo diha sa lungsod sa Sumbuanga wala ang uban diha katong mga wala pay balay sa bagay diri sa tua wala pa naingon nila katong mga kadamay ba di ba wala pa na diri sa tua pero naare panahon naay mga balay diha nga nakatiwangwang lang naay balay nga walay tao naay panahon nga sulungan ang subang kanang mga walay balay di ba sulungon na sa mga ubang katong mga biktima sa pagkagira diri sa diha sa Sumbuanga mga kaigsunan sa tuon na nila udugay namin nga gipangangkuan sa gobyerno nga taga-amig balay unya na ay balay nga walay tao diha na lang magpuyo unsa man naron kinsa may basulon ana di ba basulon ang gobyerno basulon ang gahimo ana di ba mabasog ba nato po sila nga dugay naman hinuon sila nga dugay naman hinuon nga sila naghulad sa tuwahon niya hantod karon wala ba sumangang ko na lang sila balay di ba mangang ko na lang sila balay mga kaigsunan kay wala may hulaton sa gobyerno niya ang gobyerno nga wala man po'y action kanang ginahimo kanang mga sa mga kontraktor diha sa mga kontraktor sa mga developer diha nga unsaon man kay lagi kay dili man sila wala may tingali gabantay diha unsa ba so substandard nilang ginahimo diha so suwa man nilang ginahimo diha sayon ng mga kaigsunan sa gobyerno kinani so mao na mga kaigsunan muhulad pabata nga ang atong mga kababayan ang atong mga kasangkay diha mga kasangga diha nga mangilog og balay di na lang daw na hulaton na sila ang bata bitaw hulaton pa nato na sila magutom hulaton pa na sila ato nga sila maghilak mas may pang unahan na din nato tama wala tayong mga buti sana kung yung mga political leaders katulad ni Inday Sara ng Davao City o kaya katulad ni Pangulong Duterte. Diba mga kaibigan? Oy, meron palang meron tayong advertisement yung Jerus mga kaibigan, Jerus IELTS Center. Meron silang summer treat promo. Yung gustong mahasa ang kanilang IELTS o kaya yung kanilang English. Lalo na sa mga magtatrabaho sa call center, pupunta sa ibang bansa. Nire-require yan. Kailangan ng IELTS. Yung Jerus mga kaibigan na ba nag-o-offer sila ng napakababang halaga. Meron sila sa Makati, sa Manila, sa Baguio, sa Cebu, at siyempre sa Davao City. Maaari niyong kayong pumunta sa www.jerusreview.com
Yung Jerus mga kaibigan ay JROOZ. jerusreview.com. O para hindi kayo mahirapan, pumunta na lamang kayo sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa mindanaoexaminer.com at nandoon maaari ninyong makita o mabasa yung ino-offer na promo ng jerusreview.com. At yung mga nagnanais na matuto ng Espanyol, habla Espanyol, senyor, maaari kayong arriba, andare, no tengo dinero, senyor. Estas Barabas. Maaari kayong magpunta sa TESDA sa ARMM dyan sa Veterans Avenue. Tabi lamang to ng ano ba yung glass supply dyan? RGL. Sa taas lamang ng RGL mga kaibigan, yung TESDA ARMM nag-o-offer ng libreng Spanish language seminar, whatever. Libre yan, ako. Kung gusto nyong matuto, pumunta na kayo dyan. Alam nyo, itong mga Sambuangueño ngayon dyan sa Zamboanga City, hindi na marunong magsalita ng Chabacano. Pero yung Chabacano nila mga kaibigan, ito yung natibong lingwahe ng Zamboanga City, ng Davao, ng Lamita, ng Isabela, ay ano na wala na. May halong kung ano-ano mga, minsan nga, may tinatagalog pa. Andaya bo aki, andaya bo alya. Onde ka? Mirael Calzada, Masusyo. Iho de kaka. Cojones, que barbaridad. Ayan ang problema. Tapos ipagsulatin mo yung mga Sambuangueño, kunyari, bigyan mo sila ng examination, magsulat ka in Chabacano. Kita mo yung mga spelling ng mga Chabacano words, mali-mali. Kunyari yung ase kita koneste. Yung ase, A-S-E, mali. Dapat nagsisimula sa letter H. Yeah? Ase. Katulad nung aura, ngayon, di ba? Andaya katalya aura. Yung aura, spelling nila A-W-R-A. O kaya A-O-R-A, aura. Pero ang spelling niyan dapat A-H-O-R-A. O, di ba? Aura, silent H. Di ba? Tinanggal kasi yung Spanish subject sa katulad nung manikahan. Talya na manikahan. Arriba. Asi daw sa el pecao, poporo. Yung manikahan, hindi naman manikahan yan, manikaan. Rio Vivo. Di ba? Ayun mga sinasabi natin. Di ba? Pag sinabi natin, may pera ka ba? Sabihin, nuayosen. Mali eh. Mali yun, nuayosen. Di ba? Dapat no tengo dinero. Espanyol. Kasi galing sa Spanish yung Chabacano. No tengo dinero. Di ba? Maraming mga, maraming mga dapat pang i-preserve ang Zamboanga para sa kanilang dialekto. Anong pangalan mo? Cosa dito yung nombre? Mali. Ganun. Dapat como se llama. Como se llama? Anong oras na? Cosa ora? Mali. Dapat kay ora es. Di ba? Aman sa mga vecinos, el cosa katatabla. Di ba? Debe, sabi kita, mangkwento el de aton dialekto. Hindi aquel mesklaw. Di ba? Yung mga iba nga dyan, yung mga ibang reporter, mga ibang mga nasa media, mga television, katulad nung Bureau of Immigration, El Bureau del Immigration. Kasi Bureau hubos. Wala tayong oras, sabi ko, paalo ka na? Kaigsunan and lamig pa mga paminaw, no? Pero wala good tayong panahon. Sunod og manapod, kini magkauban-uban lang gyapon ta si Abdel di sa mingon nga maayong kaninyong tanan. Bueno mga vecinos, muchas gracias. Canal un hora man junto aquí Ana Radyo Mindanao, the best. Este de vosotros anunciador, Zinto. Tabla, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta la mañana. Babu, I love you.